sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit Woman! Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahang ipinanaradyo sa buong Pilipinas. Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ang pagiging hired killer o upahang mamamatay tao ay labag sa batas at lubhang peligroso. Maging ang lalaking buwang loob ay malamang na mapahamak. Gaano pa kaya kung ang magsasagawa ng pagpatay ay isang babaeng hired killer o hit woman? Yan ang ating aalamin sa pagsimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Charlie, kapag lalakad ka uli, magsasama ka na ng mga barangay tanod Hindi na kailangan. para may proteksyon ka. Sandali lang naman tayong dadalo sa wedding ng aanaking ko sa kasal. Habang papunta tayo rito sa simbahan nakatanggap ka kamo ng death threat. Malamang nananakot lamang yung hindi nagpakilalang tumawag sa akin. Paano kung totoong may nagbabanta sa buhay mo? Dahil may ibang mga tao, mga negosyante, na nasasagasaan mo ang mga negosyo dahil sa tapat na pagtupad mo sa iyong tungkulin bilang barangay chairman. Huwag mo na kang takutin ang sarili mo. Tara, punta na tayo sa simbahan. Oh, Charlie! bakit bigla kang tumigil sa paglalakad? Bakit bigla nalaki ang mga mata mo? May motorsiklong biglang pumarado sa likuran natin. At naglabas na pa rin yung driver. Asan? Ha? Tinututukan niya ako! Oh! Ah! Ay! Tulong! Ang asawa ko! Pinaril ang asawa ko! Ano, Ray? Hit woman? Oo, Mr. Vidal. Abayo, hit woman ang tumira sa barangay chairman na nabalitang pinatay kanina sa harap ng simbahan na hindi nakilala at hindi nahuli. Malinis magtrabaho ang hired killer na pumatay sa barangay chairman. Pulido nga ho siyang magtrabaho. Tulad niya ang pinahahanap ko sa iyo para magtrabaho sa akin. Para mawala sa landas ko ang mortal kong kaaway na kumumpitahin sa akin sa negosyo. Sige ho, hahanapin ko ang babaeng hard killer, sir. Kapag nalaman mo na kung sino ang hit woman na pulido magtrabaho, ipaalam mo agad sa akin. Okay ho. Handa akong magbayad sa kanya na malaki. Mabura lang sa mundo, mortal kong kaaway. Jose, Lily? totoo ba yung narinig ko? May ipapapatay ka? May uupahan kang hired killer para pumatay ng kaaway mo? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Oh, Dario. Mabuti gising ka. Talagang hindi ako natulog ng tanghali. Para mahintay kita, Marta. May pasalubong ako sa iyong pansit na paborito mo. Halika.
Hindi ako interesadong kumain ng pagkain dala mo. Makatas ng dugo ng ibang tao. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Ilamin mo na sa akin ang maruming trabaho mo. Oo. Umamin na ako sa'yo. Dahil isang kaibigan mong nakakita na magtrabaho ako nang nagsumbong sa'yo. At dahil pilit mong inalam kung saan nakukumuha ng malaking halagang ipinagpagamot ko sa'yo nung ma-stroke ka. Huwag mo kong gawing dahilan sa pagiging kriminal mo. Kung hindi ako kumilos, kung hindi ko pikit matang tinanggap ang alok na trabaho ng isa kong kakilala, hindi ko sana naisalbang buhay mo. Sana. Hinayaan mo na lang akong mamatay. Ang bibig mo! Huwag ka lamang maging mamamatay tao. Dario, ang bibig mo! Baka may makarinig sa'yo. Ikaw ba magpapahamak sa sarili mong asawa? Alam kong ikaw ang napabalitang pumatay sa isang barangay chairman kanina. Tumahimik ka na! Kung hindi lang ako na-stroke, kung hindi lang naparalisadong ibabang bahagi ng katawan ko, at natali ako sa silang dikulong, hindi ako papayag na magpatuloy ka sa marumit na kakakilabot na gawain Sabing mo. tumahimik ka na! Kapag may ibang taong nakarinig sa'yo at nakaalam sa labag sa batas sa trabaho ko, kapag may ibang taong magpapahamak sa akin, madadagdagan na naman ang magiging biktima ko. Marta! Kaysa mabilanggo ako, mapipilitan na naman ako magtrabaho bilang isang hit woman. Mapipilitan na naman akong pumatay. Jose, huwag mo nang ituloy ang masamang balak mo. Sa bahay na ito, sa pamilya natin, ako nasusunod, Lily. Malaking kasalanan na magpapatay ka ng iyong kapwa. Pinagpaguran ko sa pagnenegosyo ang gagastusin ko. Kaya wala kang pakialam. Ano man ang gawin ko? Jose! Huwag mo kong kontrahin. At lalo huwag mong ipaalam kahit kanino ang bala ko. Pag may ibang nakaalam na may ipatutumba akong tao, kahit asawa kita, matitikman mo ang galit ko. Hindi ko akalain. Pero, malinaw ang narinig kong sinabi ni Inay kay Itay. Tumahimik ka na, Dario. Kapag may ibang taong nakarinig sa'yo at nakaalam na labag sa batas ang trabaho ko, kapag may ibang taong magpapahamak sa akin, madadagdagan na naman ang magiging biktima ko. Kaysa mabilanggo ako, mapipilitan na naman ako magtrabaho bilang isang hit woman. Mapipilitan na naman akong pumatay. Isa palang hit woman. Isang hired killer si Inay. Rose, may sinasabi ka ba? Wala, Noli. Wala. Alam mo, naninibago ako sa'yo. Pag-usap nga tayo habang wala pang order natin. Sa mahigit 3 buwan nating magkarelasyon, kilala na kita. Masayahin ka. Madaldal. Pero kanina pang sinundo kita sa inyo. At hanggang makarating tayo dito sa restaurant, napansin ko tahimik ka. Parang may malalim kang iniisip. Akala mo lang yan. Boyfriend mo ako. Kung may problema ka, bakit hindi mo sabihin sa akin? Baka makatulong ako. Wala akong problema, Noli. Kung may ibang tao natutulungan ko, nalulutas ko ang problema nila dahil sa pagiging pulis ko. Ikaw pa kaya ang hindi ko matulungan? Hello? Hello, Marta? Marta Cerda? Ito nga. Sino ito? Jose Gascon, isang negosyante. Bakit? Bakit ako tumawag sa'yo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipinahanap ko ang contact number mo dahil nabalitaan kong malinis at pulido kang magtrabaho bilang hired killer. May ipatatrabaho ko sa'yo. May
Ipatutumba ka sa akin? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Desidido ang negosyanteng si Jose Gascon na ipatumbang isang kaaway at kakumpetensya niya sa negosyo. Ang asawa naman ni Marta na paralisado ang ibabang bahagi ng katawan ay desidido ring muling makalakad. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kahit nag-iisa ko rito sa bahay, pipilitin kong makatayo. Pipilitin kong makalakad. Para magkaroon ako ng silbi. Mabubuhay ako ng... Itay! Itay, ano kayo bumagsak? Bakit kayo nakahadusay sa sahig? Teka, iupo ko kayo sa wheelchair niyo. Wag mo kong alalayan. Hayaan mo ko. Tay! Gusto kong muling makalakad. Pero... Para magkaroon ako ng silbi. Ayokong manatiling inutil. Ayoko! Gusto ni Mr. Jose Gascon na magkita kami sa restaurant dito sa tapat ng gasolinahan. Alin kaya sa tatlong restaurant na narito ang meeting place namin? Tawagan ko nga muna ang bago kong among yun. Parang namumukhaan ko ang babaeng palapit sa restaurant. Na biglang napahinto sa paglakad at nanlaki ang mga matang napatingin sa akin. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa asawa ko! Naalala ko na. Siya ang kasama ng itinumba kong barangay chairman. Tulong! Tulong! Hulihin ang pumatay sa asawa ko! Nako! Pulis! Naloko na! May dumating na mobil ng pulis! Mga pulis! Hulihin yung kriminal na kasama ko! Kailangan makasibat na! Ayun! Hindi ako papahuli sa mga pulis! Kapag maabutan ako ng mobil, papuputukan ko ang mga pulis! Hindi ako pahuhuli ng buhay! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isang hit woman si Marta ang nagbuwal ng isang barangay chairman. Matapos yun, inakiusapan niya ng kanyang asawang paralisadong kalahati ng katawan na tigilan na niya ang gawaing labag sa batas. Subalit, ayaw ni Marta ang magbagong buhay. Tinanggap niya ang alok ng businessman na si Jose Gascon na muli siyang pumatay. Nakadagdang makipagkita si Marta sa bago niyang amo nang mamukhaan siya ng asawa ng pinatay niyang barangay chairman na agad na humingi ng tulong sa mga otoridad. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Lalansihin ko mga pulis na lula ng mobil na humahabol sa akin. Idadaan ko itong motorsiklo sa eskinita. Ngayon, hindi na ako maaabutan at masusundan ng mobil. Matatakasan ko ng mga pulis.
Hindi mo na ako dapat inalayang makaupo sa wheelchair. Tay, hindi niyo po kayang tumayo. Hindi niyo po kayang lumakad. Kailangan kayanin ko. Dapat akong makatayo. Dapat akong makalakad para magkaroon ako ng silbi. Para magampanan ko ang tungkulin ko bilang padre de pamilya. Para tigilan na lang ng nanay mong maruming trabaho niya. Tay, huwag na ho kayong magproblema. Bakit hindi ako magpaproblema? Hindi ko papakiusapan ng nanay mo na Na wag na ho siyang maging heart killer. alam mo na rin ang maruming trabaho ng nanay mo. Oo, narinig ko nung minsang nagtalo kayo. Talagang ipagtatapat ko sa iyo ang mali at masamang ginagawa ng nanay mo, Rose. Para matulungan mo kung makiusap sa kanya. Tay, Tulungan mo ko, anak. Paliwanagan mo. Pakiusapan mo rin ang nanay mo. Huwag na siyang maging hard killer. Tigilan na niya ang pagiging upahang mamatay tao bago siya mapahamak. Noli? Kanina pa ako dito sa labas ng bahay niyo, Rose. Ang alam ko, nakaalis ka na. Paalis na ako matapos kitang ihatid sa labasan. Pero may nakalimutan akong ibigay sa'yo. Kaya nagbalik ako. Anong ibibigay mo sa akin? Ito natira natin pagkain na pinabalot ko sa restaurant. Salamat. May ipapasalubong ako sa itay ko. Rose, May sasabihin ka pa ba? narinig ko ang usapan niyo ng itay mo. Narinig mo? Oo. Hindi ko akalain may mali. May masamang gawain ang inay mo. Kalimutan mo na yun. Paano ko makakalimutan yun? Ituring mo parang wala ka narinig. Labag sa batas ang ginagawa ng inay mo. At isa akong alagad ng batas. Noli, May tungkulin ako. Sinumpaan ko yun. At dapat kong gampanan ang tungkulin ko. at anong balak mo, Noli? Dadakpin mo ba? Dadakpin mo ba ang inay ko? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Inabutan ni Jose Gasco ng 20% paunang bayad si Marta, kaya nakalipat ang matitirhan ang pamilya ng Hit Woman. Ating magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunana sa Pilipinas, DCRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Oh, Noli. Akala ko kung sino nang lumapit sa akin habang naglilinis ako ng motorsiklo ko. Ikaw pala. Nakita ko nga ako nakaparada dito ang motorsiklo ninyo, Aling Marta. Kaya nalaman ko kaagad na dito kayo lumipat ng mag-anak. Alam ko naman na malalaman mo ito dahil kay Rose. Pero wala rito ang anak ko, pumasok sa eskwela. Hindi ko si Rose ang sadya ko. Oh, at sinong sadya mo? Ako? Aling Marta, Nobyo ka ng anak ko. Noli, hindi tayo talo. naparito ako dahil gusto ko makiusap sa inyo. Huwag mo akong kakataluhin. Para din sa kabutihan ninyo. Binabalaan kita. Tigilan nyo na ho ang maruming trabaho ninyo.
Huwag kang magkakamaling kataluhin ako. O dakpin ako. At may kalalagyan ka sa akin. Aling Marta, pakiusap. Sundin ninyo ako para sa kabutihan ninyo. Bago kayo mapahamak. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi ho. Pinaalalahanan ko lang kayo. Dahil sa trabaho ninyo, manganganib ang buhay ninyo. Sa inyo magiging biktima. At maging sa nagpapatrabaho sa inyo. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Huwag mo akong kulitin at walang pulis-pulis sa akin. Pero Aling Marta, Kaysa madakip ako at mabilanggo, handa akong pumatay at mamatay. Oh, Dario. Masama na naman bang pakiramdam mo? Hindi, Marta. Eh, bakit pagpasok ko rito sa bahay, napapailing ka? Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Loli. Bago siya umalis. Wala yun. Tama si Loli. Dahil sa maruming trabaho mo, manganganib ang buhay mo. Sa iyong magiging biktima at maging sa nagpapatrabaho sa iyo. Ako ang nakakaalam ng dapat kong gawin, Dario. Hindi ikaw. Hindi si Noli o kahit sino. Kung ayaw mo kong pakinggan, kung ayaw mong sundin ang sinasabi ko na para sa ikabubuti mo, idamay mo na ako sa mga nagiging biktima mo. Dario, Gugustuhin ko pang mamatay kaysa makita kang patuloy na nagpapakasama. Kaya kung ayaw mong tikilan ang pagiging hit woman, patayin mo na ako para matahimik na ako. Patayin mo na ako, Marta! Patayin mo na ako! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nailigaw ni Marta ang mobil ng mga pulis na tumugi sa kanya sa pangambang matimbog siya ng mga otoridad. Humingi siya ng paunang bayad kay Jose Gascon upang makalipat silang mag-anak ng tirahan. Kasunod yun, nagsumamo sa babaeng hard killer ang kanyang asawa. Natigilan na niya ang pagiging hit woman. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? palibhasa paralisado ang kalahating katawan ni Dario. Kaya masyado siyang emosyonal. Masyadong madrama. Gugustuhin ko pang mamatay kaysa makita kang patuloy na nagpapakasama. Kung ayaw mong tigilan ang pagiging hit woman, patayin mo na ako para matahimik na ako. Patayin mo na ako, Marta! Patayin mo na ako! Kung susundin ko ang pakiusap niya at tumigil ako sa maruming trabaho ko, ewan ko lang kung hindi lalong lumubha ang sakit niya. Kung makapagtapos pa sa pag-aaral ang nag-iisa naming anak. At kung hindi mamatay sa gutom kaming mag-anak. Oh, ayan. Lumabas na sa building ng kanyang opisina si Mr. Rodrigo Aralar. Ang kaaway at ang kompetensya sa negosyo ni Mr. Gascon. Ang ipinapatrabaho sa akin ng bago kong amo. Hindi na sayang ang pag-aabang ko sa kanya rito sa parking lot ng building. Ngayong sakay na ako ng aking motorsiklo. Kahit saan ka magpunta, Mr. Rodrigo, bubuntutan ko siya. At kapag nakatsyempo ko, magtatrabaho na ako. Itutumba ko na.
itutumba ko na ang bago kong biktima. Walang kamalay-malay sa Aling Marta. Napag-alis pa lamang niya ng bahay nila. Palihim ko na siyang minatsigan at sinundan. At kahit saan siya magpunta, susundan ko siya. Hindi na ako masyadong didikit sa motorsiklo niya para hindi niya mapuna ang motor ko pag may minor ako. Pero hindi ko hihiwalayan ang tingin si Aling Marta. Para kung sakali, magagawa ko ang dapat kong gawin bilang isang alagad ng batas. Pero una sa lahat, hanggat magagawa ko, ililigtas ko ang bibiktimahin ni Aling Marta at ililigtas ko rin ang buhay ng hitwoman. Anong iniiyak mo, Lily? Alam ko, Jose. Nakipagkita ka sa kausap mo sa telepono. Hindi na ako magkakaila o aamin sa'yo dahil ugali mo ng lihim na makinig kapag may kausap ako sa cellphone ko. Gusto ko kasi pagmalasakitan ka. Paalalahanan. Pigilan sa mali at masamang gagawin mo. Sinabi ko na sa'yo, tama o mali ang gagawin ko, mabuti o masama, wala kang pakialam. Ikaw rin ang inaalala ko. Ang sarili mong alalahanin mo! Jose, nalalabuan ka. Kapag hindi ako nakapagtimpi, hindi sa mesa kundi sa katawan mo dadapo ang kamao ko. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Linawin mo ang iyong isip. Huwag mong ituloy na magpapatay ng ibang tao. Dahil baka mismo ang hired killer na inutusan mo ang magpahamak sa iyo. Hindi mangyayari yan, Lily. Jose. Ako ang magpapahamak. Hindi ako ang mapapahamak. Sisiguruhin ko yan. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ako po. Mang Dario? Tuloy ka, Noli. Bukas ang pinto. Opo ka. Salamat ho. Hindi kita may paghahanda ng merienda. Okay lang ho. Nag-iisa kasi ko rito sa bahay. Alam ko ho. Nasa eskwela si Rose. At si Aling Marta. Alam kong batid mo na ang maraming trabaho ng asawa ko. Pinakiusapan ko si Aling Marta. Pero desidido pa rin siyang ipagpatuloy ang kanyang pagiging hard killer. Paano mo? Alam ko. Dahil palihim ko siyang sinusubaybayan. Wala ko siyang kamalay-malay na nakasunod ang motor ko sa motorsiklo niya. Iniwan ko lang ho siya nang lubayan niya ang pagbuntot sa target niyang bibiktimahin nang pumasok sa presinto. Inakiusapan ko rin ang asawa ko, Noli. Halos lumuhod na ako sa pakiusap at pagmamakaawa sa kanya. Pero matigas ang loob niya. Nalalabuan ho ng pag-iisip si Aling Marta. Katwiran niya, hindi kami mabubuhay na mag-anak kung ihinto siya sa pagiging hard killer. Mang Dario. Sa'yo ko makikiusap, Noli. Sa'yo ko magmamakaawa. Naintindihan ko na may tungkulin kang dapat mong kampanan bilang isang alagad ng batas. Pero sana, hanggat maaari, dakpin mo ng
buhay ang asawa ko. Mang Dario, Kahit nalalabuan ng pag-iisip si Marta. kahit naliligaw siya ng landas. Kahit gaano kasama ang trabaho niya. Ayokong mapahamak siya. Mahal ko pa rin ang asawa ko, Loli. Mahal ko pa rin siya. nandito ng order natin. Kumain na tayo. Nolly, iisa ang dahilan kaya nang sunduin mo ko paglabas ko sa university. Sumama ako sa'yo dito sa resto. Naiintindihan ko kung bakit malamig ang pakikitungo mo sa akin. Kasalanan mo. Kasalanan ko? Pinakiusapan na kita na huwag mo idamay ang inay ko sa pagganap mo sa iyong tungkulin. Wala akong ginawa sa inay mo. Ikaw na rin ang nagsabing sinusubaybayan mo siya ng palihim. Para pigilan siya sa maling gagawin niya. Paano kung hindi siya papigil sa'yo? Kung manlaban siya, gagampanan mo yung tungkulin? Dadakpin mo ang inay ko? Papatayin mo siya? Rose, gagawin ko ang lahat para matigil ang maruming trabaho ng inay mo. Nang walang kailangang mapahamak o magbuwis ng buhay. Tigilan mo ang pagsisikap na madakip ang inay ko kung ayaw mo magkasira tayo. Mahal kita. Mahal mo ako. Kahit gaano kita kamahal, kalilimutan kita. Hindi kita mapapatawad kapag napahamak ang inay ko dahil sa kagagawan mo. Rose. Kaya ngayon pa lang mamili ka, Noli. Ang relasyon natin o ang trabaho mo. Huwag mo akong papiliin, Dario. Kung mahalaga sa iyong kapakanan at kabutihan ng ating pamilya, lalo na ang sarili mo, itigilan mo ang maruming trabaho mo, Marta. Huli na ang lahat. Huling-huli na. Hanggang leeg ko na ang nakalubog sa maruming trabaho ko. Mahirap na ako makaahon pa. May pagkakataon ka pang magbagong buhay. Malaki. Napakalaki na ng atraso ko sa batas. 5 taon nang naitumba ko. Kapag tinigilan kong trabaho ko, kapag sumuko ako, tsak, papibilang ko ako. Mas mabuti lang mabilanggo ka kaysa mapahamak ka. Hindi ako mapapahamak. Marta, walang kasiguruhan na magtatagumpay ka, na magiging ligtas ka sa susunod mong trabaho, sa magiging biktima mo, lalo na sa nagpapatrabaho sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Wala kang dapat ikatakot. Sana'y makipaglaro kahit kanino, kahit kay kamatayan, ang gaya kong hit woman. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa kabila ng babala ng asawa, nanatili ang desisyon ni Marta na magpatuloy sa pagiging hit woman at nagpadagdag pa siya ng paunang bayad sa ipinatatrabaho sa kanya ni Jose Gascon. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Uminom ka rin, Marta. Isa ho ang dahilan kaya naparito ako sa inyong safe house, Mr. Gascon. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko ang naibigay ko ng down payment sa'yo. Basta siguruhin mo lang at huwag mo nang pagtagalin ang trabaho mo. Sa lalong madaling panahon, itumba mo na ang kaaway at kakumpetensya ko sa negosyo na si Rodrigo Aralar. Masusunod ang gusto mo, Mr. Gascon. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang kabuoang bayad sa pinapatrabaho mo sa akin.
Dahil sa laki ng halagang inalok mo sa akin, buburahin ko sa mundo ang kaaway at kakompetensya mo sa negosyo na si Mr. Rodrigo Aralar. Sa pagkakataon to, wala na ako magiging problema sa'yo, Mr. Rodrigo Aralar. Hindi gaya nung huli kitang sinundan na dumiretso ka sa presinto para magpa-blatter dahil may death threat sa'yo. Kaya dumistansya ako sa'yo. Ngayon na, sabi ng CQ sa building na pinagtanungan ko, may schedule kang meeting sa isang kliyente. Bubuntutan uli kita. At sisiguruhin kong hindi ka na makakarating sa kliyente mo. O-overtaken kita. At ngayon na-overtaken na kita, kakatin kita ng ganito. Pagdaan ng sasaking minamaneho mo, mamamatay ka na, Mr. Rodrigo Aralar! Mamamatay ka na! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa kabila ng pagsusumamo ng asawa, naging matigas ang desisyon ni Marta na magpatuloy sa pagiging hit woman kahit nalantad ang maraming trabaho niya sa pulis na si Noli at kahit pinalalahanan siya ng kanyang asawa na baka mapahamak siya sa pagiging hired killer. Kasunod yun, trinabaho na ni Marta ang negosyanteng ipinatutumba sa kanya ni Jose Gascon. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunonan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sisiguruhin ko ang kamatayan mo, Mr. Rodrigo Aralar. Ngayong nabasag ko na ang bintana ng kotse mo at nalantad sa akin na nakabulagta at dugo ang katawan mo sa loob ng sasakyan. Paulit-ulit kong papuputokan ang bungo mo! Isang heinous crime ang nadaanan ko rito sa gasolinahang katapat ng itinatayong mall. Isang kotse ang inaambus ng isang nakamotorsiklo. At matapos pagbabarilin ng rider ang lula ng sasakyan, agad tumakas ang salarin. Nag-uulat para sa DZRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Sama-sama tayo, Pilipino! Oh, bakit pinatay mo yung radyo nitong motorsiklo mo, Noli? At bigla pa tayong pumarada dito sa tabing kalsada. Bumaba ka muna, Rose. Bakit? Malapit lang dito ang pinangyarihan ng narinig nating binalita sa radyo. Napag-ambush sa driver ng kotse ng isang nakamotorsiklo. Noli, hatid mo na ako sa amin. Mamaya na kita ihahatid sa inyo. Re-responde muna ako sa pinangyarihan ng krimen. Baka maabutan ka pa sa larin. Noli. Hindi kita pwedeng isama. Baka madisgrasya ka pa. Nagawa ko ng trabaho ko. Sigurado akong hindi na humihinga si Rodrigo Aralar bago ko iniwan. Kailangan makalayo na ako rito. Ang motorsiklo ni Noli nasa kabilang kalsada. Nakasalubong ko. Nagbuelta agad siya sa intersection. Malamang para habulin ako. Para dakpin ako.
Sinabi ko na sa'yo, Noli. Walang pulis-pulis sa akin. Paglapit sa akin ng motor mo, papuputokan kita! Si Aling Marta, pinaputokan niya ako. Nakulan ako ng panibang. Sasemblang ako! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi ako maaaring magkamali. Si Aling Marta, ang ina ni Rose, ang nakamotorsiklo yun na nagpaputok sa akin bago tumakas. Buti na lamang, hindi ako nahagip ng bala. Sana, umandar pa itong motor ko. Ngayon, umandar na sasakyan ko. Alam ko na kung paano ko masusundan si Aling Marta. Alam ko kung saan siya pupunta. Alam ko kung saan ko matatagpuan ang Hit Woman. Nay, Oh, Rose! Narito ka na pala sa bahay. kararating ko lang ho. Pumasok na kayo kagad sa loob. Ha? Ilala ko muna tong motor ko. Ako na maglalak sa motor niyo. Pumasok na kayo kaagad. At baka may pulis na makasunod sa inyo. Alam mo, Narinig ko sa radyo na may isang nakakotseng inambush ng nakamotor. ako nga ang tumabaho doon. Magtago na ho kayo. Malamang, masundan ako ni Noli. Ako na ho ang bahala sa kanya. Hindi, Rose. Ako ang bahala sa nobyo. Inay! Kapag nagpilit siyang dakpin ako, tatrabahuhin ko rin siya. Mapapabilang siya sa aking mga biktima. Noli! Noli! Rose, mabutit narito ka na sa inyo. Sinalubong ka agad kita na makita ko ang motor mo Dahil nasa inyo ang inay mo. hindi ka dapat na parito. Ang inay mo ang nang-ambo sa isang negosyante. Sumakay ka na ulit sa motor mo, Noli. Umalis ka na. Rose, may tungkulin akong dapat gampanan. Kapag hindi ka umalis, malamang magkamatayan kayo ng inay ko. Hindi siya papahuli sa iyo ng buhay. Hindi ako natatakot sa inay mo. Hindi ka natakot mawala ako sa buhay mo. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Habang buhay akong uusigin ng aking budhi. At hindi ako matatahimik kapag hindi ko ginampanan ang tungkulin ko. Kapag hindi ko dinakip si Aling Marta. Para na rin nakiisa ako sa kanyang maruming gawain. Sorry, Rose. Kung hindi mo mapapalampas ang kasalanan ng inay ko, kung magpipilit kang hulihin siya, Dadakpin ko siya. Mangyari na mangyayari. unahin mo nang barilin ako, Noli! Rose, Dahil hindi kita mapapatawad. Gugustuhin ko mauna akong mamatay kaysa masaksihan kung ikaw mismo ang pumatay sa sarili kong ina. Kaya magdadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo makanti ang aking inay. Rose, Ano pang hinihintay mo, Noli? Barilin mo na ako. Patayin mo na ako! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Napilitang umalis si Noli dahil sa pagiging desperado ni Rose upang may pagtanggol ang ina. Si Jose Gasco naman ay kinumpronta at inusig ng kanyang asawa sa pagkamatay ng kaaway nito at kakompetensya naman sa negosyo. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanungan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sige. Sige, Jose. Magsaya ka. Magdiwang ka dahil nangyari na ang gusto mo. Tumigil ka, Lily. Kahit na hindi mo aminin, natitiyak ko ikaw ang may kagagawan. Ikaw ang nag-utos sa hired killer na pumatay kay Rodrigo Aralar. Ikaw! Tumigil ka, sabi! Kapag hindi mo tinikom ang bibig mo,
Ano ha? Sasaktan mo ko? Bakit hindi mo gawin? Sinisaktan mo ko. Mas gugustuhin ko pang paulit-ulit mo akong saktan. Dahil ang sakit ng katawan mapapawi. Nakakalimutan ko. Pero kailanman hindi mabubura sa isip ko. Sa dibdib ko ang iba yung kirot ng iyong pagiging mamamatay tao. Asawa mo lang ako. Hindi ako ang nagkasala. Pero hindi na ako makakain. Hindi makatulog. Nakukonsensya na ako dahil nagkaroon ako ng asawang dahil lang sa paghahangad na kumita ng mas malaki. Naatim na mag-utos magpapatay ng kapwa-tao. Really? Ewan ko kung patatahimikin ka ng budhi mo, Jose. Ewan ko kung makakaligtas ka sa nagbabantang parusa o karma sa napakalaking pagkakasalang ginawa mo. Sisiguruhin ko sa iyo, Lily, na hindi mangyayari sa akin ang sinasabi mo. Jose, saan ka pupunta? Titiyakin kong hindi ako mapapansan o makakarma. Kanina pa ho ako naghihintay sa inyo rito sa tabi ng highway, Mr. Gascon. Inaasahan ko naman daratnan kita rito, Marta. Naitumba ko na si Mr. Rodrigo Aralar. Kaya nga ibibigay ko na ang balanse ko sa trabaho mo. Eto. Yan, sa sobre. Salamat. Hindi mo na ba bibilangin? Hindi na ho. Tiwala ako sa inyo. Sa gaya ho na napagkasundoan natin, ngayong kumpleto na ang bayad nyo sa naging trabaho ko. Ito na ang ating magiging huling pagkikita. Ito na talaga ang magiging huling araw mo, Marta. Mr. Gascon! Dahil babaunan ko ng bala ang katawan mo. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Naitumba ni Marta ang negosyanteng ipinapatay sa kanya ni Jose Gascon at natakasan ng hit woman ang mga pulis na tumugis sa kanya. Inusig naman at kinonsensya si Jose Gascon ng kanyang asawa sa pagkamatay ng kanyang kaaway at kakumpetensya sa negosyo. Kasunod yun, binaril ng tusong businessman ang hit woman at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Traitor ka, Mr. Gascon! Malas mo't nagtiwala ka sa akin, Marta. Sa tulad kong sigurista, tuso. Hindi ako papayag na dumating ang araw na ikaw pang magpahamak sa akin. Pagbabayaran mong katraidoran mo! Hindi mangyayari yan. Sinisiguro ko sa inyong magbabayad ka! Ngayon pala, titiyakin ko na ang katapusan mo. Ha? May dumating na mobile sa kabila ng kalye ng highway. Hindi ako papayag na madakip ng mga pulis. Tatakasan sila. Mangyari na mangyayari. Pinakiusapan ko ang mga kasama kong pulis. Naisugod si Aling Marta sa ospital. Kaya mag-isa na ako ngayon dito sa mobil. Sa pag-abol sa kotseng malamang, minamaneho ng bumaril kay Aling Marta. Dahil agad siya umalis pagdating namin ng mga kasama ko sa highway. Kahit saan siya magsuot, susundan ko siya. Pero mag-iingat ako. Natihahanda ko ang baril ko.
Armado ang driver ng kotseng inaawal ko. Kapag inabutan ko siya, malamang naman laban siya. At magkaroon kami ng shootout. Kahit saan ako magsuot, nakabuntot pa rin sa akin ng police mobile. Hindi ako makalayo sa kanila. Iisa lang ang paraan para hindi na makahabol sa akin ang mga pulis na ito. Bubuksan ko ang bintana nitong kotse at pauulanan ko ng mga bala ang mobile ng mga pulis. Ha! Pinuputokan ako ng lula ng kotseng hinahabol ko. Ha! Pumutok ang gulong ng patrol car. Malamang tinamaan ng bala. Ha! Nawalan ako ng kontrol sa manibela. Mabangga ako sa drum ng basura. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano, Rose? Nabaril ang inay mo? Oo, Itay. Yun ang itinawag sa akin ni Nolly. Kaya umuwi ka agad ako para ipaalam sa inyo. Bago ako sumugod sa ospital na pinagdalan kay Inay. Nangyayari ng inaalala ko. Ang paalala ko sa iyong ina. Nakiusap ako sa kanya, nagmakaawa, para tigilan na niyang maruming trabaho, para magbagong buhay na siya. Pero hindi siya nakinig sa akin. Ginawa pa rin niyang gusto niya. Titrabaho pa rin niya. Malamang siya ang nagtumba sa negosyanteng napabalitang inambos ng nakamotor. Itay, lalakad na ho ako. Sasama ko. Ay, mahirap po sa kalagayan niyo na sumama sa akin sa ospital. Gusto ko rin makita ang kalagayan ng iyong ina. Kailangan magmadali ho ako. Baka hindi ko naaabot ang buhay si Inay. Nolly! Rose, mabutit dumating ka na. May mga sugat ka sa mukha. Wala ito. Mababaw lang mga sugat ko na nagamot na dito sa ospital bago pa ako tumawag sa'yo. Natalsikan na ako ng mga nabasag na salamin ng sumalpok ang sasakyan ko sa drama ng basura. Ang inay ko. Wala pa rin siyang malay. Pero sabi ng nurse, kahit wala pa siyang malay, ooperahan na siya pagdating ng doktor na tinawagan para mag-opera sa kanya. Para matanggal ang bala sa katawan niya. Nabaril ang inay ko? Oo. Ikaw ang... Hindi ako nakabaril sa inay mo. Sugatan na siya at nakahandusay sa highway nang datnan siya ng aking mga kasama. Sayang nga lamang. Natakasan ako ng driver ng sasakyan hinahabol ko. Hindi ko nahuli at hindi ko nakilalang malamang bumaril sa inay mo. Makikilala mo siya. Nolly. Ha? Oh, salamat at nagkamalay ng inay mo. Inay? Rose, kunin mo sa bulsa ng jacket ko ang cellphone. Ang cellphone ninyo? Para malaman niyo kung sinong nagpangkang pumatay sa akin. Lily, hindi tayo yayaman kung hindi ako tuso at may utak. Ang problema kasi, Jose, ginamit mong talino mo sa mali. Sa masama. Lagi ka na lang nakakontra sa akin. Ang maling ginagawa mo ang kinukontra ko. Nakikinabang ka rin naman sa bunga ng katalinuhan ko. Kung hindi nga lang ayoko magkaroon ng broken family, matagal na akong humiwalay sa'yo. Dahil mahirap. Parang hindi kaya ng konsensya ko na patuloy na makisama sa isang taong walang pagpapahalaga sa buhay ng kapwa. Kung hindi ka makatagal sa pakikisama sa akin, lumayas ka. Hindi kita kailangan. Mabubuhay ako nang wala ka. Ikaw rin ang inaalala ko. Mabuti na nga lang may tulad ko na nagpapaalala sa'yo palagi para hindi ka tuluyang mapasama.
Pero nagagawa mo pa rin yung mga kamalian mo. Paano pa kaya kung wala ako sa buhay mo? Kahit mag-solo ako sa buhay, walang masamang mangyayari sa akin. Wala, Lily. Dahil alam ko ang lahat ng dapat kong gawin. At kayang-kaya kong lusutan ano man ang gawin kong kamalian o krimen. Mr. Jose Gascon, hindi mo malulusutan ng batas. Nagsasayang ka lang ng oras sa pagpunta rito sa aking pribadong opisina, PO3 Arabit. Pananagutan mo ang ginawa mong pagbaril kay Marta Cerda at ang pagpapatay mo sa kapwa mo businessman na si Rodrigo Aralar. Wala kang katibayan na meron akong binarel at ipinapatay. Mayroon. Hindi mo ako malalansi, PO3. Tigilan mo ang paratang mo sa akin walang sapat na basehan. At baka ikaw pa ang aking idemanda. Baka ikaw pa ang aking ipakulong. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Paniwalang-paniwala si Jose Gascon na walang ebidensyang makapagtuturo na siya ang nagpapatay sa kakompetensya niya sa negosyo at siya rin ang bumaril kay Marta. Subalit, may pinapanood ang pulis na nagpayanig sa negosyante. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tingnan niyo sa video ng cellphone na ito, Mr. Gascon. Panuurin niyo mabuti. Huwag kang mag-alala, Hit Woman. Dadagdagan ko ang naibigay ko ng down payment sa'yo. Basta siguruhin mo lang at huwag mo nang patagalin ang trabaho mo. Sa lalong madaling panahon, itumba mo na ang kaaway at kakompetensya ko sa negosyo na si Rodrigo Aralar. Ang susunod ang gusto mo, Mr. Jose Gascon. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang kabuoang bayad sa pinapatrabaho mo sa akin. Dahil sa laki ng halagang inialok mo sa akin, buburahin ko sa mundo ang kaaway at kakompetensya mo sa negosyo na si Mr. Rodrigo Aralar. Maliwanag ang kuha ng video sa inyo, Mr. Gascon. Habang kausap ninyo ang hit woman na si Marta. Paano? Lingid sa inyo. Walang tiwala sa inyo si Aling Marta. Kaya nagsiguro siya. Palihim siyang nag-set ng cellphone sa bulsa ng kanyang jacket. Para makunan niya kayo. Para may matibay siyang ebidensya. Sakali mang traidorin niyo siya. Hindi! Hindi! Operahan na si Aling Marta. At ligtas na sa peligro. At siya, Mr. Gascon, ang hit woman na inyong trinidor. Siya mismo ang magiging star witness laban sa inyo. Salamat at ligtas ka na sa peligro, Marta. At nakalabas ka na ng ospital. Umuwi lang ako rito sa tinitirhan natin para humingi ng tawad sa iyo, Dario. Patawarin mo sana ako. Hindi ka pa nagkakamali. Napatawad na kita. Alam ko naman kung gaano mo ako kamahal. Mama Marta. Nabulag lamang ako ng labis na kalituhan at pag-aalala sa kalagayan mo nung may stroke ka. Sa pag-aalala kung hindi ko mapagtapos sa pag-aaral ang ating anak. Sa kahirapan natin. Sa takot kong mamatay sa gutom tayong mag-anak. At sa dami ng iba pa nating mga problema. Kaya pikit mata kong niyakap ang pagiging hired killer. Na pinagsisisihan ko na ngayon.
Ang mahalaga, nakilala mo yung pagkakamali. Pinagsisihan mo yun. At handa ka ng magbagong buhay. Huli na. Huli na, Dario. Sa dami ng naging kasalanan ko, ng mga krimeng nagawa ko, kaya ni Mr. Jose Gascon, makukulong pa rin ako at mapaparusahan ng batas. Dahil sa aking pagiging hit woman. Sumainyo mga kaibigan, ang katatapos na dulang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Production Assistant, Anching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa aksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, isa na namang maaksyong kasaysayan ang aming ihandog sa inyo na hango sa tunay na pangyayari. Dito pa rin sa Ano ang Katotohanan?